Yes. Of course. Yup. Siyempre. Yes. 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 Oo, Facebook user ako. Sometimes. Yes. 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 Yeah. Oo naman. Paminsan-minsan lamang. No, I don't use Facebook. It helps you to keep in touch with friends and colleagues as well as industry contemporaries whom you need to have a regular exchange of ideas with, and also keep abreast of new developments in the industry. Mga advantages para magkaroon kayo ng communication sa ibang tao, sa friends mo, sa loved ones mo. Mas more na nakakapag-communicate ako sa friends ko. Tapos, mas madalas kasi nagagamit minsan yung FB for school purposes. Ano? Friends. Yun lang. Tsaka pag may assignment. Maraming friends. Yun na. Si Mika. Crush ko si Mika. May assignment, doon nagtatanong sa mga friends sa online. Wala, mas mapapalapit sa friends. Siyempre, pag sinerch mo, di ba? Yun. Communication and yan. Connection sa sino ka. Sa madaming ka. Girls, de, joke lang. Siyempre. Hindi. Joke lang yan. Siyempre, communication. Tsaka, more communication. Aside from texting, you can just chat your friends or you can text them through Facebook, so that's fine, I guess. Siyempre, para sabihin, communication yan. Ang advantage yan, siyempre makikilubilo ka sa mga iba-ibang tao, sa mga family mo, pwede mong kahit saan sila, na kupan mo sila, na interact mo sila. Communication, convenience, for convenience and communication towards most people. Communication and entertainment. Okay, first of all, syempre, magiging attached ka sa mga friends mo na malapit sa'yo at syempre, mga malalayo. Advantages sa Facebook, mapapalapit ka sa mga mahal mo sa buhay, kahit nasa malayo sila, and mga friends mo, tapos makapag-status ka ng kung ano-ano, parang vlog na rin. Tapos, pag gusto mo makachat yung crush mo, add mo, nandun din. Tapos, pag may mga groups sa mga studies, doon na lahat mag-kaya na, kahit hindi na mag-personal. Advantage ng Facebook ngayon, nakikita ko yung mga updated sites ng mga aking kaibigan. Well, just for connections, just to get in touch with your old friends, and other than that, wala na. Well, there's the loss of privacy, of course. There's something that you forget to put on your that you forget should not be put up on Facebook, but unfortunately you sometimes commit the error of putting it up on Facebook and not keeping it out of the wall posts. Disadvantages, yun nga, nasi-share mo na lahat ng stuff na yun nga, nasanay share mo lang sa kakilala mo, pero yun nga, nakukuha na rin ng iba, nagkakaroon na rin ng information yung ibang tao na kahit hindi mo kakilala. Especially kapag ikaw yung tipo na accept lang accept ng friends. Yung disadvantages, minsan kasi mas natutuon yung oras ng student sa FB kesa sa pag-aaral. Sa oras. So, ano yung Kakachat ko kay Art.
Studies. Oh, what about studies? Papatagal sa profile na. Oh, hindi kasi hindi ako makagawa ng assignments. Naubos minsan kasi yung time for Facebook, lalo na kapag online lahat ng tropa. Wala, minsan naaabuso pag may mga work, may kailangan gawin, hindi nagagawa kasi Facebook na Facebook. Siguro yung no waste yung time sa pag-Facebook kasi sa halos lahat sa atin ay na-addict sa paggamit ng Facebook. Wala kang privacy. Masyadong napupunta dun yung focus natin na yung ibang responsibilidad natin hindi na natin nagagampanan. People could hack into your profile and they could see stuff that they're not supposed to. Plus, it's too public. Siyempre na kung yung personal life mo, nakikita, na ng buong mundo, na depende kasi. Ano bang magandang ban? Basta yun. Parang privacy. Yung privacy mo pala, yung privacy mo na... Interferes with your schoolwork. Sayang sa oras. Ito ba? Yan alam ko. Privacy. Viruses? Privacy. Disadvantages, scams, ganun mga bagay. For example, yung virus na nag-spread ngayon sa Facebook na nagpapakita mga pornography ng mga pictures. Disadvantages marami. Kasi hindi may iwasan dyan yung mga scandals. Tapos mga patama kapag may kaaway ka. Tapos, lalo na yung mga, ngayon, porn sites na lumalabas sa Facebook. Scams. Yeah, yun. Tapos, pwede, prone ka rin sa mga kidnaps, ganun. Privacy, kasi, yeah. Maraming kumakalat na mga blind items. Oo, ano pa? Mga blackmails. Mga showbiz issues. It wastes so much time. Limit, try to, first of all, you have to analyze if you really have to publish it or put it out in Facebook. And second is choose your friends in Facebook. Be more selective. Not everybody, of course, will be useful to you, and you won't be useful to everyone. Vice versa. It works both ways. For me, ang may advice ko lang is yung Facebook profile nyo sana is for yung mga kakilala mo na, and yun nga, para ma-share mo na siya sa mga taong kailangan lang ng communication kayo, yung may magkaroon kayo ng communication sa isa't isa. Ano ba advice ko? Huwag masyadong ma-addict kasi pag na-addict ka sa Facebook, as in, maubos oras mo doon. Hintay-hintay lang. Mga 2 to 3 hours na sila. Kailangan kailangan mas maraming time yung iaalat mo sa assignment kesa sa Facebook. Bye! Kaya huwag sila mag-Facebook masyado, lalo na paggabi. Judgment! Kasi masama nga. Lalo na kasi nakaka-addict yung Facebook. Boto nyo ko. Boto nyo. Panoorin nyo Saturday. Siguro pag alam na hindi maiiwasan na mag-log out, siguro na lang simulan na magbabad online. Use Facebook wise. Siguro, pwede pa rin mag-Facebook. Wala naman kasing masama. Siguro, may limitations lang. Pagdating sa trabaho, Facebook. Ano pa ba? I-text ko sa'yo mamaya. Mag-aral na lang kayo kaysa mag-Facebook. Mas maganda. Mag-Angry Birds na lang kayo. De, joke lang. Siguro,
Wait lang. Englishin ko ah. Hindi, joke. Hindi, siguro mag-ano na lang. Pag maging focus na lang kayo sa mga ibang bagay na kapakikinabang. Yun. Kapakikinabang. Yun. Don't use naked pictures. Use Facebook wisely. That's pretty much it. Ayun, yung dapat lang na-i-post, yun lang ang dapat na-i-post. Yung mga sensitive na mga bagay, mga hindi dapat i-post, yung nakakasira ng moral ng ibang tao. O kaya yung mga mali na, huwag nang i-repost. Time management. Pag mag-Facebook lagi. Okay, kapag mag-add kayo ng friends or mag-a-accept, dapat siguraduhin mo kilala mo yung tao na yun or ano. Tapos magtanong ka rin sa mga friends mo kung kilala yung tao na to. Tapos yun. Kapag affirmative na maging positive naman yung tao na yun sa'yo, yun, accept mo. Pero pag hindi, fuck. Think before you click. Please add me. And I unfriend you. Well, if you are a Facebook user, make sure that you use it well, in a very positive way. Make sure that you really make use of it with from the real purpose of getting in touch with old friends, with keeping update with so many things happening. Pero if you're going to use it as a medium for your frustrations, for your disappointments, for you to be able to get even with another person, then that's not the right place.